and so forth. And his stories are called parables. Well, ano po ba ang parables? Muli nating nire-review. Ito po yung istorya ng Panginoon. Earthly story with heavenly meaning. But today, we are just focusing on the parable of the wicked tenants. Usually po, stereotype natin, the landowners are the one abusing. The ones who are exploited are the tenants. Pero baliktad po yung ebanghelyo natin ngayon. The tenants are the ones antagonists. They are the ones who responded with violence, with hostility, and they are very, very wicked. Kaya nga po yung mapapansin natin, ang ginamit po, first reading, responsorial psalm, the gospel, merong isang word na nabanggit. Ano po yun? The vineyard, or ano sa Tagalog po yun? Ubasan ng Panginoon. Medyo mahirap tayo makipag-relate sa ubasan dahil wala namang masyadong ubasan sa Pilipinas. Kung siguro po bayabasan yon, o kaya kalamyasan, o kaya ay lansunesan, kaya po nating makipag-relate doon. Pero ubasan, ano ho ba? What is in a vine? Well, ang tawag po ng Panginoon sa Israel, Israel is called the vineyard of the Lord. Yun ang ubasan ng Panginoon. Actually, yung binasa po, the first reading is a divine love song. Para bang sinisinta kita, di ka kumikibo. Parang ganon. Parang No Other Woman. Starring, sino ba yun? Ann Curtis at si, ginigising ko lang Christine Reyes. Parang ganon ba? It's a divine love song na puno po ng himutok. Napansin ninyo yung kanyang binabanggit, exhibited the kind of love and protection, the time and care for the vineyard. Pero anong nakuha niya? Just like any other owner, he expects good results. He expects good fruits. But what he harvested was a sour grape of idolatry, of bloodshed, of violence. Kaya nga po, mapapansin natin na humihingi siya ng bunga. Maganda rin itanong sa ating lahat ngayon, may bunga na ba? Sabi mo nga sa katabi mo, may bunga na ba ang iyong pagiging Kristiyano? May bunga na ba ang iyong pagiging Kristiyano? O bungang araw? Pero ito po yung binabanggit natin, vineyard. Let's focus on the word vineyard. What is a vineyard? Well, in the Bible, it symbolizes prosperity. It symbolizes the future rewards for the faithful steward. Sabi po ni Prophet Micah, what is happiness? Happiness is for every man to sit under his own vine. Kaya nga po, yung binabanggit na vine, na special protection, anong ginawa ng Panginoon? Well, He put a lot of love for the vine. Naglagay ng, sabihin natin, ng protection, naglagay ng watchtower pa, naglagay ng bakod, at mapapansin natin, ito, the Israelites are called the vineyard of the Lord. Kaya nga po, sa pagkakataong ito, napakahalaga na makita po natin yung kahulugan ng ating talinghagang binabanggit. Sino po ba yung owner? It is being represented by God. Sino po ba yung tenants? These are the religious leaders entrusted, whereby the Lord entrusted the care of the welfare of the nation. Sino po ba yung slaves? The slaves are the prophets. Ano po ba yung harvest time or vintage time? It is the end of the world. Sino po ba yung anak na binabanggit? Namely, Jesus Christ. So, napuna natin dun sa banal na ebanghelyo, masyadong pasensyoso yung landowner. Abay, nagsugo na ng slaves, pinatay. Nagsugo pa uli, inabuso, pinatay. At hanggang sa kauli-ulian, sabi niya, isusugo ko ang aking anak. Kayo ho ba? Susugo niyo doon sa mga abu sayyaf? Susugo po ba ninyo? Alam ninyo na mapapatay. Alam ninyo na mga nganib ang buhay. Isusugo ninyo? Hindi po ba hindi? Sabihin ninyo, nakakabaliw na
sabihin nating pagtingin ng landowner. Sa Amerika po ay meron pong sa isang reformatory school, meron pong isang tatay na nagampun ng bata. Tinuring niya ang kanyang anak, pero ano pong ginawa ng anak? Pinatay yung tinuring na nanay, pinatay yung anak, at nakulong na po. Pero humingi ng tawad doon sa kanyang tatay-tatayan. Alam niyo ang ginawa ng tatay? He dropped all the charges and even loved him more. Sabi niyo, siraulo yung tatay na yon. Siraulo po, such crazy kind of love. Alam po niyo, ito rin po ang Diyos sa ating lahat. God is so crazy with us. He is so madly in love with all of us, na kahit tayo magkasala at magkamali, patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataong makapagbalik loob. Amen? So today, ano po ba ang mensaheng nakapalaman? Number one can admire, of course, the patience of God. Nagpadala na ng mga propeta, patriarka, hindi pinakinggan, pero sa bandang huli, ipinadala ang kanyang bugtong na anak. So this is the patience of God for all of us. Na ang Diyos ay patuloy, God still remains forgiving and merciful for us. He deals with us patiently. He deals with us with so much forgiveness and love. Kaya nga po, naalala niyo si Moises? Si Moises po, nung nagalit siya doon sa bundok na Sinai, nakita niya yung mga taong sumasamba doon sa tansong baka. Anong ginawa niya? Ibinato yung Ten Commandments. Sabi niya, puro utos, puro utos. At hindi. Kaya niya ibinato, nagalit siya. Kala ko, kayo eh. Nung ibinato niya yung 10 utos ng Diyos, sabi niya, bumalik siya sa Panginoon, Lord, can you make another tablets of the 10 Commandments? And the Lord said to Moses, remember, it was not I who broke the law. It was you. I will write again a second time. I will write again a third time. I will write again 100 times. I will write again 1,000,000 times. Because I love you. Because God is a God of 1,000,000 times. Amen? Kaya pag nagkamali ka, nagkasala ka, importante manumbalik tayo sa Kanya. This is how the Lord is dealing with us. Isang araw po, naging bisita ko si Mrs. C, may-ari ng Sumart. Pinasel ko po siya sa construction. At nakita po niya yung mga pako na medyo bukbukin na at talaga pong kalawangin na. Sabi niya, simot-simot yan. Pok. Pwede pa yan. Sabi ko, Nanang, wala na po yan, makakamatay na yan. Sabi niya, hindi. Ha? Kunin yan, sabi mo sa karpintero, pok, brand nyo yan bukas. Sabi ko, yayaman nga ito. At nakinig po ko sa kanya, pinakuha ko po isa-isa, binulot namin, pinukpok ng karpintero, pok, hasa-hasa. Pagtingin ko po, kinabukasan, it's like a brand new nail. Alam po niyo, nakita ko doon, nakita ko po tayong lahat ay para pong mga pako. We are that bukbukin, the old rusty nails that are being sharpened, pinalo, pinupok, at naging brand new. This is how the Lord is dealing with all of us. Amen? Second point, Israel is called the vineyard of the Lord. It would be a mistake for us to look at the message of the Holy Gospel na ito po'y mensahe lang para sa mga pare, para po sa mga leader, para po sa Israel lang. It is, the call of the Lord is for all of us. We are the vineyard of the Lord. Tayo po ang ubasan ng Panginoon na binigyan niya ng espesyal na protection. Because this vine necessitates a special kind of protection, a care that is without ceasing, a care that is a continual care. At itong inilalarawan po ng ubasan ng Panginoon. Tayo po ang kanyang ubasang inaalagaan, ginagabayan, at binibigyan ng proteksyon, dililinis, pinupungos, at ginagahukan upang pagdating ng araw ay magbunga ng sagana. Well, tingnan ninyo ang salitang, maraming mga nagsasabi, Father, bakit po kumakabagyo naman? Parang lahat na yata ng bagyo dito na dumaan. Pagkatapos ng Pidring, may Kiel, merong Ramon,
ano pa ang kasunod? Aba, parang pinapakyaw na natin, parang sanay na tayo. Bagyo, baha, lindol, lahat na. Sanay na tayo. Pero why? Siguro po yung salitang Pilipino. Pili na, pino pa. Pili, chosen. Pino, refined. We are in the middle of purification process. Because I believe with all my heart, Philippines will be the new Jerusalem, where renewal, reconciliation will take place. All the reconciliation and renewal of the whole world, Philippines will be the key to renewal of the whole world. Amen? So ito po ang mababanggit ko natin sa pagkakataong ito. We are just in the middle of a very important activity of the Lord. Tayo po yung ubasan. Kaya minsan po pinupungos tayo. Siguro po ilan sa inyo nagtatanim. Yan si attorney, mahilig din magtanim yan. Bakit po natin pinupungos yung mga dahon? Kasi kailangan po na matanggal yung mga unwanted branches, matanggal yung mga uhod para magbunga ng sagana. This is how the Lord is dealing with us. We're being pruned. Pruned so that the best in us will come out. So that the best fruit will come out. Kaya nga po, ito ang mensahe po sa atin na patuloy tayo na makaranas ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. The best purification that is happening for us will have a result so that we can be really the pearl of the Orient, perlas ng silangan. Kita po natin sa ating bansa, napakaraming misa. Talaga pong puro puno. At kahit po sa mall may misa. Sa kayo nakakita sa ibang bansa, dito lang sa Pilipinas meron nang pwede mong sabihin ng pare, tapos na ang misa, tayo nang mag-shopping. Pwede mong sabihin yan dahil yung mall ginawa mong simbahan. At mapapansin po natin sa Amerika, sad to say, tinatanggal na ang lahat. Tinatanggal ang Ten Commandments, tinatanggal yung prayer, tinatanggal yung in God we trust. Papalitan ng in gold we trust. So mapupuna po natin, at this very moment, magsisimula talaga ang pagpapanibago to the new Jerusalem, to the new vineyard of the Lord, which is the whole Philippines. Amen? So, pangatlo po, na pwede nating mabanggit sa banal na ebanghelyo ay eto po. To be productive means to be connected with Jesus. To be productive is always to get connection with the Lord. Bakit po lagi tayong nalolobat? Bakit po tayo laging nakakaranas ng hindi maganda sa buhay natin? Hindi po tayo nakakonekta sa pinanggagalingan ng buhay. We are the stewards of the Lord. Tayo po ibinigyan niya ng napakaraming mga regalo. And we need just to return back to the Lord time, talents, treasure. Kahapon po nasa birthday ako ni Attorney Akyatan, 70th birthday po niya. Happy birthday, Attorney. Tinanong ko po siya, ano po ang inyong layunin sa buhay? Sabi niya, ano pa kaya ang pwede po ninyong isipin para sa buhay niyo? Sabi niya, Father, it's now the time for me to return all the blessings from the Lord. Ang lahat ng gagawin ko, ibalik na yung mga biyaya na ibinigay sa akin. Kaya sabi ko, Attorney, salamat po sa inyong mga ibabalik para sa kami po ang unang. Pero siya po talaga ay very supportive sa kamay ni Jesus. Kaya maganda po natin itanong sa ating sarili, ano nga ba ang nasa sa atin na hindi galing sa Diyos? Talino, pera, kagwapuhan, kagandahan, kayamanan, lahat ng nasa sa atin galing sa Kanya. So what we need to do is to return back to the Lord. Our best time, our best focus, our best resources. Best time. Huwag po niyong hihintayin na sakalang kayo magbabalik loob pag kayo'y, sorry for the term, kapag kayo na-stroke na. Saka ka manunumbalik sa Panginoon. Kaya ka lalapit sa Kanya. The best resources, anong ibibigay mo? Tira-tira lamang, yung sobra, yung hindi mo kailangan, yun lamang ang ibibigay mo. Hindi, ibigay mo yung pinakang the best at ibabalik sa iyo ng Panginoon ang the best. Seek you first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Amen? So the good connection with the Lord, ito po ang una kong na-memorize na Bible passage. Pero ako po medyo bulol ako nung bata Pero ito po ang na-memorize ko yung
Ako ang puno ng ubas, kayo mga sanga, ang manatili sa akin, ako sa kanya ay magbubunga ng sagana. Pero dahil bulol po ako noon, ito po ang aking pagkaka-memorize. Ako ang puno ng ubat, kayo mga tanga, ang manatili sa akin, ako sa kanya, magbubunga ng tagana. So, iyon po, oras na magbunga tayo ng sagana, tayo po'y kumapit, umangkla sa Panginoong Diyos. Amen? Second point, to be productive is to be nourished with the Word of God and with the Holy Eucharist. The Word of God is our map and our guide in our pilgrimage of faith. The Holy Eucharist is the food that will sustain us to eternal life. Sa kahulihan po, St. Therese kahapon, if you do everything with love, you will have a very meaningful and wonderful life. Do everything for the love of God, and you will be happy for the rest of your life. Kapatid, may bunga na ba ang iyong pagiging Kristiyano? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Together we stand up as we profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day He rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. We are the Lord's